What's up? Napakaganda ng araw ngayon, no, para mag-walking. So medyo maulan-ulan, medyo madilim yung area. Kaya mag-walking ako. Sana hindi umulan na tipong babasa tayo. What's up guys? So feeling ko the best ngayon gumawa ng vlogging channel sa YouTube. Kasi yung YouTube is inaayos na nila yung algorithm. So ginawa nila ngayon is lagi nang sinasuggest ng YouTube yung mga small channels, no, na merong consistency sa pag-upload. So ngayon napapansin ko, kahit naman siguro sa inyo, sa homepage nyo, makipapansin nyo may mga maliliit na channel na. Pero syempre pag gumawa ka ng vlogging channel, mapapansin nyo na nakakailang, no, lalong-lalo na pagkabago ka pa lang. So sa video na to pag-uusapan natin kung paano ba mag-vlog in public. So unang-una, hindi mo kailangan maging makulit. Yung perspective natin, no, pag mga nagbablog, madalas napansin natin na makukulit sila. Sa totoo lang, para sa akin, mahalaga pa rin na na-maintain mo pa rin kung ano yung character mo talaga. Kasi lahat naman ng tao, kumbaga, unique tayo, no? Hindi natin kailangang gumaya sa iba. Kasi meron din naman tao na parang naiirita sila sa mga makukulit masyado, no? Ngayon, yung iba, kung nasa 30 plus na sila, kung papansinin mo, nag-a-act sila na parang nasa 15 years old lang sila, no? So kung ikaw naman yung personality mo hindi naman talaga entertaining or hindi ganun kakulit, well, pwede mo naman gawin yun. At saka yun talaga dapat yung pinapanindigan mo, no? Yun yung character mo sa vlog mo. Hindi naman tulad to ng iba na kaya na maging naturally makulit talaga. Tsaka mapapansin na rin ng mga tao yun pagka hindi natural yung pagiging makulit mo, no? Isa sa tip ko para hindi ka makakuha masyadong attention is huwag ka masyadong maingay. Magagawa mo yun by buying good mic, no? So kung meron kang mic na tulad nito, hindi mo kailangan masyadong magingay kasi yung boses mo, kuhang-kuha niya kahit na mahina lang yung salita mo. Tsaka hindi rin nasisira yung sound ng vlog kasi sa vlog daw is 70% yung mic dahil syempre wala namang manonood ng masakit sa tenga na sound, no? Tapos kahit malabo pa yung video mo, i-consume pa rin ng tao basta hindi lang masyadong maingay. Tapos tulad nito, sa sobrang dami ng dumadaan sa background ng mga kotse, nasi-separate pa rin ng mic yung boses ko. Kasunod na tip ko is huwag ka masyadong kumuha ng naglalakad, no? So tulad nitong sinasabi ko to, eto, naglalakad ako habang nagsasalita. Huwag masyadong ganun. Pwede naman tayong umupo, kumuha ka ng shot na mas malinis, no? Na wala masyadong distracting na nangyayari. So eto nga, matinu-tinu na to kasi kung titignan mo, meron kasing gimbal yung gamit kong camera. So medyo may stabilize niya yung galaw-galaw. So para hindi rin masyadong magulo yung vlog mo, maghanap ka ng pwesto, maghanap ka ng mauupuan. So tulad nitong spot na to, mas malinis yung video mo, hindi masyadong maraming magulo, wala masyadong shake yung camera mo. So nakikita lang na yun nga, clean yung shot. Pwede naman ganun, hindi mo naman kailangan lagi naglalakad. Tsaka hindi na uso kasi talaga ngayon yung yung style dati na parang kailangan ng B-roll, kailangan ng magandang shot, kailangan ng may nangyayari lagi. Ang mahalaga lang din talaga sa vlog ngayon is merong topic, no? Short topic tulad lang nitong vlog na to. Isa sa tip ko sa inyo, pag naiilang kayo, isipin nyo na lang na wala talaga silang pake. Napapatingin lang sila kasi syempre kakaiba yung ginagawa mo. Pero more on, wala talaga silang pake sa'yo. So the best talaga is mag-focus ka lang kung ano yung ginagawa mo or sinasabi mo sa camera. Kung titignan mo, nandito yung tao, nandito sa peripheral mo, wala naman talaga silang pake sa'yo. Tangina, may tae dito. Siguro may tumatay dito. Ayan, may parang pwestuhan dito. Tsaka kung papansin niyo sa ngayon, normal na ngayon yung vlogging. Kaya hanggat hindi ka naman nagtataas ng boses na parang tanga na parang hello, ganito yung hindi mo kailangan magtaas ng boses. Hindi ka naman papansinin yung mga yan, maliban lang sa mga guard na which is kailangan panindigan mo rin yung rights mo, no, pag nasa public ka.
nasa public area ka, karapatan mo naman yun eh. Freedom of expression yun eh. Freedom of press, yun. May camera ka, ganun mo ina-express yung sarili mo. Well, okay lang yun. Yung isa rin sa tip ko sa inyo is, gumamit kayo ng maliit na camera. The best talaga na gumamit ka ng maliit na camera para hindi ganun ka pansinin, alam mo yun. Pag mga full frame kasi, yung mga kamerang mga professional daw yung tawag nila, is madalas yun nasisita. Hindi lang naman sa Pilipinas, pero sa ibang bansa rin talaga nasisita yung mga ganun kasi akala nila professional. Yung mga ganitong camera tulad ng gamit ko ngayon, papakita ko sa inyo. Yan, etong camera na to hindi to ganun kapansinin. Marami nga hindi nakatingin sa akin kasi sobrang liit niya. Imagine niyo gaano kaliit yan, no? Tapos nilagyan ko pa ng extension para humaba-haba naman. Kasi sobrang liit niya talaga. As in, dito lang, itong sa daliri kong to, yan lang siya. Kung hindi kayo masyadong maalam sa hindi nyo pagkakamalan, akala nyo lang meron akong stick, meron akong kausap sa telepono. Oh, meron palang mga tour dyan, no? Makita ko yan, no? Ngayon ko lang laman to, may tour pala. So, merong tour bus dito sa harap ko. Tapos, paakyat sila doon. Siguro titignan nila kung ano meron. Alam ko, bawal naman pumasok dyan eh. Siguro titignan lang nila, tour lang sila ng tourist guide nila. O nga pala, sa mga hindi nakakaalam, bakit may nagpupunta dito sa The Amazing Show? Dati nung mga 70s ata or 80s, marami namatay dito nung kinoconstruct to. Pero hindi ko alam kung bakit hindi ginamit to or baka hindi ko lang alam. Pero ito yung area na yun, yung Amazing Show. So sa ngayon wala masyadong tumatambay dito kasi medyo madilim dito, hindi siya gamit na building. No? So ang huli at ang final ko na tip sa inyo is be on the right time. No? Kung papansin niyo, kunwari nagva-vlog kayo sa mga restaurant, kakain kayo, huwag kayo nandun pag dinner or mas mailang kayo nun. Kasi ang daming tao nun or mga lunch, wag ganun. Siguro the best pumunta kayo mga 10 a.m., mga 3 p.m., mga ganong oras para hindi ganong karami yung tao. So, ginagawa ko yun minsan, umiiwas ako sa mga ganong time ng tao, no? Kasi yun nga yung karamihan, lalong-lalo na sa mga restaurant. So, maging right time ka lang, pag-isipan mo mabuti din yung mga oras na kung nagva-vlog ka in public, no? Kasi alam mo naman, labasan talaga mga alas 7. Madami-daming tao, lalong-lalo na dito sa Manila. Malaking tulong yun para maiwasan natin mga ilang-ilang yung dami ng tao. So guys, hanggang doon na lang siguro muna ngayon. Pag-usapan natin next time yung iba-ibang topic. Kung meron kayong gustong topic, i-comment nyo sa baba. Gagawin ko ng vlog. No? Sana nakatulong sa inyo to. Sana mag-start kayo ng YouTube channel nyo. Ngayon na yung panahon. No? Kasi nakikita ko kahit sa channel ko, nagkakaroon talaga ng engagement. Unlike dati na mga sikat lang na channel yung madalas nire-refer or nire-recommend. Ngayon binibigyan na talaga nila ng parang chance yung mga maliliit na channel. So siguro ngayon na yun the best. Maniwala kayo, gumawa lang kayo, mag-start kayo. At sa ulitin. Maraming salamat sa panonood. At bye-bye!